Dahil napakayaman sa kalikasan at sa agrikultura ng bansang Pilipinas, isa sa mga nauutong negosyo ngayon ay ang tinatawag na agritourism, kung saan ang mga turista, mga bisita, bago sila kumain, pwede muna silang mamitas ng mga bunga, umakyat ng buko, or manghuli ng kanilang kakainin, pwedeng manok o kung ano-ano pa. Ang lalaki naman ng mga manok na yan, yan bang kakainin namin? At hindi sila natatakot. Wow! Hi, Israel! Hello po, good morning po. Ba't ang lalaki ng mga manok? Parang giant. Opo, yan po yung tinatawag po nating giant Brahma. Brahma ang tawag dito Yes, kasi po. alam naman natin yung Brahma sa Hindu religion, ang ibig sabihin nito parang the supreme god. Pwede ba nating ano Hawakan po. Oo, hawakan. Ano ba? Baka nagagalit sila. Nangangagat ba to? Ang Hindi babait naman po. naman nila. Hello. Hello, Jen. Ay, okay lang? Pwede po. Ay, ang bigat. Ang isa po sa good behavior po ng Brahma, sila po ay very friendly po. Ah, they're very friendly. Wow, ay, Diyos ko Lord, sorry. Ito, ang laki nito, oh. Hello, chicken. Ito ba yung pinakamalaki? Yes po. Nagagalit ba ito sa akin? Wow. Ang bigat! Oh my gosh! Ang bigat! Ang bigat niya! Very friendly sila. Tsaka napansin ko yung paa nila, meron ding feathers, no? Opo. Sinasabing nagmula sa Shanghai, China ang mga Brahma chicken. Kaya ang unang tawag dito, Shanghai birds. Inimport at na-develop naman ito sa Amerika noong 1840s at sa Boston na ito tinawag na Brahma chicken. Sa ngayon, 4 pa lang ang breeders nito sa Pilipinas at isa nga si Israel sa mga nagsimulang mag-breed nito noong 2019. Dahil sa kanilang laki at bigat, mas matigas ang muscles o laman ng Brahma. Kaya para lumambot at manuot talaga ang lasa, ibababad muna ito sa brine water o tubig na may asin. Gawin ito sa loob ng 2 oras at pagkatapos, i-marinate overnight. Lalagyan ng marinade ng herbs and spices gaya ng luya, star anise, native peppers, tanglad, fresh curry leaves, red bell pepper, at suwete at sliced lemons para matanggal ang lansa ng Brahma chicken. Pagkatapos i-marinate, pwede nang ihawin ang Brahma chicken. Lalagyan na po natin ng herbs. Anong herbs po yan? Sibot po ay isang klase po ng mga herbs na bungang kahoy, mga balat po ng kahoy. So lalagay na po natin ito. Bakit po iniihaw muna yung chicken? Yung pong mga impurities ng ating Brahma, kung mo ba, may konting anghit sila. Ah, gano'n. Meron Talaga? kanyang distinct odor pa rin po sila. So, kailangan ihawin para matanggal yung, yung Opo, amoy. amoy. Sunod na po natin ang ating bawang. Sunod na ilalagay ang iba pang herbs and spices na ginamit din sa brine solution, tulad ng ginger, turmeric mango, fresh curry leaves, at dahon ng turmeric mango. Dagdagan ng patis pampalasa. Almost complete na ang ating pong mga seasoning. Bubuhos na po natin ang gata. Konti muna. Ito po ay pangalawa o unang piga? Ito po yung unang piga pa rin. Then lagay na po natin yung ating liver. Ito po ay atay ng manok. Opo. Luto na po ang ating Brahma chicken curry. Sa unang tingin, hindi mo isiping curry siya kasi usually alam natin yung curry kulay dilaw, di ba? Lasang-lasa mo yung herbs. Hindi siya kasing tender no regular chicken, pero hindi naman siya kasing tough ng native chicken. Parang mamuscle siya. Yung flavor naman ng curry, nakakapanibago siya kasi sanay tayo dun sa curry na malinamnam. Parang meron siyang aftertaste eh. Yung mismong karne ng manok na ito. Kaya bagay na nilagyan siya ng iba't ibang klase ng spices, mga pampabango, and even pure curry leaves. Kasi nakakadagdag siya doon sa flavor para mas maging aromatic siya.